Hello my besties and my beautiful soul. Ngayon, sisimulan natin sa tanong na mahal ka pa ba ng person mo from the past, no? So, again, mahal ka pa ba ng person mo from the past, no? Mahal ka pa ba ng ex mo or hindi na, no? So, again, this is a general reading. So, marami tayong energy makukuha dito, no? So, supposed to be, kinakailangan nyong mag-filtered out ng mga mensahe na maririnig nyo sa pipiliin nyong group, no? So, again, this is a general reading, supposed to be maraming energy, and kung feeling nyo para sa inyo yung mensahe or nag-resonate kayo dun sa mensahe na narinig nyo, just claim it, no? And kung feeling nyo naman hindi talaga para sa inyo yung message na naririnig nyo or yes, na sinasabi sa inyo ng spirit guides, please just leave it the rest, no? Hindi nyo naman kasi kailangan totally na kunin lahat, okay? Matuto tayong mag-filtered out, no? Para hindi rin maka-epekto sa ating mga isipan, no? So, again, after this session, no, mag-comment kayo sa baba, no, or mag-comment below kayo kung nag-resonate ba kayo sa ating readings for today, no? And again, this is a pick a card. This is group 1, group 2, and group 3, okay? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na pumili ng card na para sa inyo, okay? It takes time, okay? Piliin nyo ng maayos, damhin nyo yung cards, okay? Para sa ganon, makuha nyo yung message na para sa inyo, okay? And maniwala lang kayo, just believe it, no? Sabi nga nila, kung mataas ang iyong paniniwala, and okay, no? Makuha mo yung message na nararapat sa iyo, okay? So, kapag nakapili na kayo, punta na kayo sa description box na ilalagay ko, okay? Nandun na yung mga separate groups ninyo. Pipindutin nyo na lang yon. And kapag napindot nyo, makakapunta na kayo sa inyong placement, no? Na kung saan, mapupunta kayo sa inyong readings na pinili nyo. Hello, Group 1. So, Group 1, mahal ka pa ba ng person mo from the past, no? So, ang mga nasasagap kong energy dito is air sign, no? Mga air sign, which is Gemini, Libra, and also the other sign is Sagittarius, and also Pisces, no? So, ang wala lang here is yung earth. Pero, it depends pa rin naman talaga totally sa atin. Kahit wala yung energy mo here, or baka this is your maybe ito yung energy ng taong galing sa past mo, no? So, ang sinasabi dito is, mahal ka pa ba ng person mo from the past? Sa nakikita ko, yes, mahal ka pa ng taong iniisip mo ngayon na galing sa past mo, or maybe it is your ex, no? And also here, nakuha mo is the hangman. So, talagang, I think, naghihintay lang din talaga to, no, ng tamang panahon, no? And siguro talagang talagang galing din talaga to, no, kung niloko ka ng taong to talaga, isa'y kita ko ngayon, nare-realize niya na, okay, yung mga ginawa niyang mali sa'yo, okay? And also the justice, use your intuition to set your moral compass, no? Maybe talaga itong taong to talagang nasaktan ka rin niya ng sobra, and talagang pinapakita dito na nagsisisi itong taong ito, no? And nakikita niya rin talaga kung sino ka ngayon, no? Group 1, no? And sabi dito is, pagkatiwalaan mo or makinig ka sa sa mga kutob mo, no? Or makinig ka sa thoughts na meron, makinig ka sa intuition mo, no? Sinasabi dito group 1, no? Kasi talagang mahal ka pa rin talaga ng taong to. And also, kailangan na din talaga na na when it comes to decision, bumalanse ka, like i-balance mo talaga, maybe kasi ang nangyayari dito is baka possible na bumalik tong taong to, and kapag babalik to, mag-approach siya dito or i-chat ka nito, baka mamaya kasi is puro mali yung makita mo sa taong ito, pero still nakita ko naman yung taong ito is may improvement din naman, or talagang may pagbabago rin naman sa kanya, kaso nga lang it depends sa'yo kung anong kung tatanggapin mo ba tong taong to o hindi, okay? Kasi nakita ko dito is baka maybe talagang pag bumalik tong taong to is baka mamaya is bumalik lahat ng memory, no, na kung saan magagalit ka sa taon to kasi ang makikita mo is puro negative or yung mga negative na ginawa niya sa'yo, no, or yung mga masasakit na ginawa niya sa'yo. Kasi sinasabi ng spirit guide ko na matuto kang bumalance daw, no? Kumbaga matuto kang bumalance. Halimbawa, ano ba yung mga iisipin mo lagi na kahit pa paano is may ginagawa naman siyang tama, no? Kasi nakita ko dito yung taong nasa isip mo ngayon is talaga nagbago na rin, no? May pinagbago, no? Pero ikaw pa din ang makakasagot. Yes, pero sinasabi lang dito sa cards mo, yes, mahal ka pa ng taong nasa isip mo ngayon, pero nakadepende sa sagot mo kapag bumalik to. Yes or no lang naman, di ba? So, ikaw pa rin talaga ang makakasagot. And the next is King of Cups. And talaga nakita ko rin dito yung
tao mo ngayon, no? Talaga nakita ko yung emotion niya and also talagang yung pagbabago niya, yung pagsisisi niya. Maybe may times na nagsiselos to kapag may mga tao nakapalibot sa'yo. Yes, nakita ko, because you're a center of attraction and talagang maraming nakapalibot sa'yo or talaga nakikita ko dito yung talagang nagsiselos din tong taong to kapag may nakita siyang may lumalapit sa'yo, okay? And support yourself before you can support others. And syempre, sabi ko nga, ikaw pa rin ang magde-decide sa person mo kung babalik to, no? Ikaw pa rin ang sasagot, no? Ikaw pa rin ang mag-iisip, okay? Kasi sabi dito, support yourself and maybe talagang nakalook forward ka na rin talaga dito sa taong to. Nakalimutan mo na tong taong to and talagang babalik lang talaga siya sa'yo or kukulitin ka lang nitong taong to. Kaya, pag-iisipan mo talaga rin yung sagot, no? Pag-iisipan mo rin talaga kung itong taong to is tatanggapin mo o hindi, okay? And siguro yung mga mali niya, yung mga halimbawa, naging hindi to considerate na tao, no? Or maybe talagang kapag nag-ano kayo is parang wala lang sa kanya, or tinatawag natin emotional intelligence na kung saan alam mo na nasasaktan ka na pero parang wala lang tong taong to, no? Hindi siya nakakaramdam na no? And ngayon siguro I think ayun yung isa sa pinagbago niya na ngayon, no? Or naging considerate person na siya ngayon, no? Or kung mainitin siya noon, ngayon hindi na, okay? And next is the moon, or be careful of seeing things that are not there, okay? So sabi ko nga dito, makinig ka sa kutob mo or sa intuition mo, no? Kasi maybe talaga kailangan din talaga siyang pag-isipan kasi baka mamaya maulit yung ganong cycle, no? So be careful lang, no? Pero kung sa tingin mo naman din talagang mahal mo pa siya ngayon, yung tinatanong mo, and talagang gusto mo din talaga makapagbalikan or reconcile dito sa taong to kasi babalik din tong taong to sa'yo, or maybe sineperate lang kayo saglit ni destiny, no? Or ni universe, and pagkikitain din kayo nito. Pero sana sabi dito na once na bumalik to, pag-isipan mo din, no? And huwag ka din padalos-dalos, okay? And also nakita ko rin dito, no, talagang may pagsiselos na gaganap dito, no, kapag may tao ka nakikilala, no, kasi center of attraction kayo, nakikita ka rin ng person mo, no, from the past, no, nakikita niyo yung pagbabago mo talaga, okay? And naghihinayan din tong taong to talaga, no. So and ang sinasabi lang din talaga dito talaga na na itong taong to na from the past, lagi kanya iniisip na to the point na nag-overthink siya kung may bago ka na or wala pa, no. Lagi niyang iniisip yung gano'n, no? Natatakot siya na magkaroon ka ng bago, okay? Natatakot siya na baka mamaya maging masaya ka nang wala siya sa tabi mo, or baka makaya mo na wala siya sa buhay mo, no? Ayun yung natatakot siya, okay? Natatakot siya to the point na iniisip niya palagi yun, or naiisip niya yung mga masamang ginawa niya sa'yo, okay? And next is temperance, which is a combination of forces, no? Or seek balance and create a calm atmosphere. So, kailangan kapag magtitake ka ng decision sa taong to, or babalik tong taong to, sana fix yung mind mo kasi maybe kasi baka mamaya mag-decide ka or so sagot ka ng padalos-dalos, no, parang ganon. So sana kapag darating tong taong to and willing to reconcile tong taong to sa'yo, sana fix din yung mind mo, okay? To the point na parang hindi mamali yung decision mo, no, or wrong decision ka when it comes kapag bumalik tong taong to, okay? And next is Knight of Swords, no, or you are strong, energetic, and ready to take on the world. So, pinapakita rin dito, maybe yung tao mo is wala na ready to take action na rin yung tao mo, or babalik din talaga sa iyo tong taong to, and wala na siya kinakatakutan, no, itong taong to. Basta ang nakikita ko lang, nagsiselos siya, and ayaw niya makita na nasa ibang tao ka, or nasa ibang kamay ka, okay? Nakita ko dito. And talaga maglalakas loob din tong taong nasa isip mo ngayon from the past, kukontakin ka nito, no, or yes, baka maybe kontakin ka nito, or maybe nagpaparamdam na tong taong sa'yo, no? Kaya napapaisip ka rin, no? Ba't siya nagpaparamdam, no? Parang ganun. So, ang sabi din ng person mo dito, I'm starting to understand our connection. Maybe nagkakaroon to ng reflection or realizations, no? About sa'yo, okay? Patungkol sa'yo, no? And next is, I couldn't let you get close to me, no? Or maybe talagang, sa ngayon, siguro, talagang pinag-iisipan din ng taong to kung pwede ka na ba niyang malapitan ngayon, no? Or talagang sa ngayon, parang iniisip niya, ready ka na ba, parang ganon, na kung babalik to is wala nang galit, ganon, or talagang pinapahupa lang yung galit ngayon, no? Or yes, nakita ko rin. And you came closer than anyone, no? So talaga nagkakaroon ng selos, no? Kapag may mga taong nakikipag-close sa'yo, no? Nagsiselos din to the point na parang gusto na rin yung sumuko, pero still talagang love ka pa rin niya, no? So still nag-stay siya sa ganong cycle na kung saan
nasa malayo siya, no, pero nakakasagap pa rin to ng information about you, no, group 1. So nagsiselos to kapag may panibagong energy na nakikipag-entertain sa'yo. Okay? So, thank you group 1. Sana narinig mo yung dapat mong marinig, and yung mensahe na dapat sa'yo, pinapakita lang sa akin, mahal ka pa ba ng person mo from the past? Ang sagot ko is yes. And also, nakadepende sa'yo yung sagot. Okay? The answers will be depend on you. Okay? Group 1. So, maybe, it is a sign din, no? Na kung saan, ikaw din talaga ang magpapatakbo ng ganitong energy, no? Ikaw rin talaga ang sasagot or magre-resolve nitong problemang ito, no? And thank you group 1. Sana mag-get mo yung energy. If nag-resonate ka dito sa ano na to, just claim it, no? Or mag-comment ka sa baba na nag-resonate ka dito. Okay, thank you group 1. Bye-bye. Hello group 2. Group 2, mahal ka pa ba ng person mo from the past? And yung mga energy here is talagang it's more on water and earth sign, no? So ang mga specific na binigay dito is Scorpio and also Aries and Taurus, no? So maybe it is your zodiac sign, or maybe it is your energy of your person from the past, no, na kung saan nakukuha natin yung energy nila. So nakikita ko talagang itong taong to siguro talagang may yes I think, oo, mahal ka pa niya because siguro meron kayong anak na, or yung iba dito talaga is totally may anak na, no? Yung mga pumunta dito ng group 2, maybe may anak na kayo, or talaga nagkaroon ng separation, no? Nagkaroon ng separation sa inyo, no? Ng taong nasa isip mo ngayon. And of course, yung iba rin dito, and I think yes, because nakita niya yung nasa-self-reflect din yung tao nasa isip mo ngayon, no? Yung iba sa inyo, o yung mga memories na ginawa nyo, yung mga bonding or yung moments na ginawa nyo, no, nung magkasama pa kayo. Pero pinapakita dito group 2 na kung sino yung nasa isip mo ngayon is talaga nagkaroon din talaga nag-set apart or nag-separate talaga kayo, dumaan kayo talaga doon, no? And of course, yung first card mo is the 6 of Cups, no? So maybe talagang hindi kayo makakalimutan ng taong ito kasi nagkaroon din kayo ng mga promises, no? Promises, parang gano'n, yes. Nagkaroon kayo ng, nagkaroon kayo ng mga pangako talaga na till now, naaalala pa rin ng person mo, no? So talaga nakita ko lang talaga dito is talaga it's more on memories or reminiscing, no? Nagre-reminisce, maybe vice versa, ikaw ang nagre-reminisce sa person mo, or yung person mo yung nagre-reminisce sa inyo kasi may pinangahawakan din siya. Maybe talaga may anak na kayo, no? And nag-separate lang. So siguro mahal ka ng taong ito because may anak kayo, okay? Pero it's more on talaga na talagang naalala kayo ng taong to, no? Maybe yung iba sa inyo talaga kakagaling na din talaga sa sa separation. Yung iba sa inyo nakikita ko dito. Yung iba sa inyo kakagaling na ng separation, and ngayon tinatanong mo kung mahal ka pa ba niya ngayon. And I think yes ang sagot kung ayun talaga, no? Kung nag-resonate ka na nasa healing process ka pa lang na group 2, and kakagaling mo lang sa separations, and tinatanong yung person mo kung mahal ka pa ba niya, and I think yes, no? Just mahal ka pa niya kasi kakagaling yung pa nga lang sa yung separations, pero nakita ko may healing process na nagsisimula dito, no? And I think no, yung tong taong to hindi ka kina-contact, no? Walang stable connections between you, no? Because nag-separate kayo, no? So parang no closure din talaga yung iba sa inyo, no? And next is 5 of Cups. So it's more on cups talaga, and I think it is more on emotions, no? Na tinatanong nyo, no? Or yung taong nasa past nyo, or maybe ikaw, ang taas ng emotion mo, pati na rin yung person mong tinatanong, no? And sabi dito is, yung iba sa inyo talagang dumadaan sa disappointment, which is nagkakaroon ng self-pity, no? Both of you, okay? Or maybe ikaw, nasa self-pity ka because of separations, or nag-end yung cycle, parang ganon. Or feeling mo na nawawala ka ngayon, no? Parang nalilito ka, nawawala ka sa direction mo, okay? Kasi nagkaroon nga ng separations, maybe vice versa, no? Maybe ikaw ang nakakaramdam nito nang nag-self-pity ka, or yung person mo from the past, no? And talagang parang nakita talaga yung memories mo to the point na nagkakaroon na siya ng illusions, no? Disillusionment, no? Na kung saan imagination na lang yung umiiral sa kanya, no? Talagang naaalala ka niya anytime, no? And also next is find your inspiration, 3 of Wands, no? And pinapakita lang dito talaga na kailangan mong i-accept kung ano yung nangyari dito, no? Kung nag-end man yung cycle nyo, yes, i-accept mo. Kasi maybe the universe na rin talaga yung gumawa nun for you, no? Para hindi na rin talaga magkaroon ng physical or mental, I think yung mental na makasakit, no? Yung maybe kasi you are hurting physically or mentally, parang ganon, yes. And be open lang. And wag kang no? Maybe kasi dahil nga nag-isolate ka, maraming taong tumutulong sa'yo pero hindi mo sila pinapansin, no?
talagang concern lang yung ibang tao, no? Kaya be open lang talaga. Gusto lang din nila makatulong sa'yo, no? Kasi maybe nagiging stagnant ka sa situation na yan. So, gusto nila makatulong makaalis ka sa ganyang cycle, okay? And next is, the time is right to take action or Ace of Pentacles on your ideas, no? Maybe talagang, someone's manifesting you, and maybe because of separations ngayon or currently separations between your person na tinatanong mo, kakagaling lang kayo sa separations. Yes, may na-manifest ka pa nito. Kung nagpapakiramdaman kayong dalawa, talagang naghihintay lang kayo, you are waiting to each other to came back, no? Yes, nandito, no? Talagang may pinangahawakan din talaga kayo, no? Tumapat pa siya sa Six of Cups and also Ace of Pentacles. Maybe may mga promises talaga kayong kinreate and pinanindigan nyo yun till now. So talaga maybe magkakaroon ng mag-reconcile or kayong dalawa or bumalik kayo sa isa't isa kasi may pinangahawakan kayo both side, no? And of course, talagang may mga promise kayo parehas, no? Maybe, and also talagang may darating din, or maybe yung iba sa inyo may darating ding person, no? Another opportunity, no? Na feeling talagang, yes, ang taas na manifestation here, no? I think minamanifest din talaga. Or maybe ikaw, pwedeng vice versa, ha? Group 2, maybe ikaw nagmamanifest sa taong to na bumalik siya, or maybe yung taong nasa isip mo ang nagmamanifest na gusto ka nang ibalik, no? Bumalik ka sa kanya, no? Ang taas ng manifestation, no? Dito. So I think talagang kung feeling mo talaga group 2 is talaga nag-ending cycle nyo, nag-ending cycle nyo to the point nag-separate na kayo, and tanggap mo na siya, in-accept mo na siya na wala na, ipagpatuloy mo na, no? Kasi parang ang hirap kasi makapag-proceed sa another cycle kung till may taong nagmamanifest sa'yo, okay? Kasi mahirap yun, no? Maybe yung taong nasa isip mo ngayon is nag-look forward na siya, or tapos ikaw hindi ka pa nag-look forward, minamanifest mo siya. Yung taong nasa isip mo talaga minamanifest mo, maybe gusto niya na maybe may papasukin siya new chapter, kaso nga lang mahihirapan siya kasi nga ikaw nagminamanifest mo pa siya, okay? Maybe vice versa, maybe yun yung ginagawa ng person mo sa from the past, no? Kaya nahihirapan ka ngayon, no? So talagang kung hindi na talaga, wala na talaga, feeling mo tapos na yung ganung cycle group 2, i-end mo na yung i-end mo na yung cycle na yun and i-accept mo na lang, no? Kasi talagang iba kasi talaga pag manifest, no? Mahirap mag-manifest, totoo lang. At minsan narinig natin manifestation, ganun kadali, sa totoo sila mahirap. Kasi kung tutanungin mo, kung about love life to, both parehas kayo mahihirapan kung still yung isa sa inyo is nagma-manifest pa rin, no? Parang, yes, talagang may maraming pagdadaanan na struggles when you are manifesting someone na nagpo-forward, no? Parang ganun, yes. Sinabi ng aking spirit guide, no? I-accept group 2, no? Maybe siguro nag-ending cycle mo, tinatanong mo siya, mina-manifest mo. And next is the Hierophant. Understand your beliefs, values, and boundaries. Maybe talaga nasa kayo ngayon na kung saan yung energy ng tao mo rin talaga is nahihigop mo rin siya, no? And I think nasa pa rin kayo. Maybe yung iba sa inyo dito is nag-aaral pa or kumukuha pa ng learnings, no? Kumukuha pa ng learnings or ideas from the others, no? Nakita ko dito. Divine Wisdom, maybe ginaguide ka ng Divine Wisdom mo na kung saan hindi mo na napapansin pero ginaguide ka rin ng Divine Wisdom mo. And also dito, the last one is continue to solve issues in practical ways. Maybe talaga walang closure yung iba sa inyo, no? Walang closure. And maybe talagang may pamilya ng iba sa inyo here or nagkaroon ng separation between your person and may anak kayo, okay? And I think yung anak nyo na lang yung parang nagbibigay ng realistic sa inyong cycle, no? Maybe yung iba sa inyo, mahal ka ng taong to kasi may anak kayo, okay? Maybe babalik tong taong to kasi may anak kayo, or maybe yung taong to is naka-focus lang talaga sa anak nyo, hindi na sa inyo, okay? Maybe mahal ka ng taong to kasi may anak kayo, okay? Para sa anak nyo, okay? And next is I'm afraid to contact you. Yun nga, because nagkaroon ng separation and talagang siguro hindi mo rin yung makontak tong taong to, no? Pinipilit mo siyang contact or ayusin kung ano nangyari sa inyo, pero di mo siya makontak kasi nga no contact, no? Kumbaga talagang natakot lang din talaga siya sa mga nangyari or nag-look forward na rin tong taong to, kaya siguro binalak ka niya, no? Nagkaroon ng block, no? Maybe binalak ka sa social media, gano'n, or talagang mahal ka ng taong to kasi mahal ka naman no? I love you unconditionally. So ibig sabihin mahal ka niya unconditionally, which is maybe friends na lang. Kung may anak kayo, maybe ang tingin niya sa iyo friends, okay, na may anak kayo, okay, pinangahawakan niya. And also I look for you everywhere, tinitingnan ka pa rin naman niya from afar, okay? Talagang maybe mahal ka niya kasi mahal ka ng taong to dahil nagkaroon kayo din naman ng pagsasama, no? May kumbaga, ang tinitignan niya na lang kasi sa inyo is yung moments na binild nyo. Okay? Mahal ko pa rin naman yung tao niya kasi may pinagsamahan kami. Ganun, no? Group 2. So, sinasabi lang din sa akin ng aking spirit guide na i-accept, no? I-accept mo kung ano yung mga nangyari, no? Para both of you is maka-proceed na talaga, no, ng maayos. Kasi mataas yung manifestation ng isa sa inyo na minamanifest nyo pang bumalik, no? Maybe minamanifest mo tong taong to kasi may anak kayo. Okay?
minamanifest mo tong taong to group 2 because may anak kayo, no? Iniisip mo sana bumalik ka dahil sa anak, parang bumalik ka kasi may anak tayo, parang ganun, no? And maybe isa sa inyo talaga is minamanifest nyo yung tao dahil may pinagsamahan kayo, dahil may mga promises kayo, both, no? May mga promises kayo sa inyo, pare-parehas, okay? So, thank you group 2. Sana nakuha mo yung message na gusto mo talaga, no? Or maybe sana maging guide 2. Okay. Okay group 2, before natin matapos tong session na to, just research i-research mo sa Google yung 555 angels number, okay? Baka mamaya may mensahe pa sa'yo si universe na dapat mong marinig, no? Search mo sa Google 555, okay? So, thank you group 2. Sana nakuha mo yung mensahe mo and sana naging guide to sa'yo, no? So, bye-bye! Hello group 3. So group 3, mahal ka pa ba ng person mo from the past, no? So nakita ko dito group 3, yung taong nasa isip mo ngayon is naguguluhan, no? So maybe yung taong ito talaga is naguguluhan siya sa'yo, okay? Siguro naalala ka pa niya ngayon, no? And I think itong taong to is maybe naglo-look forward na rin, kaso nga lang naalala ka talaga niya, okay? Pero ang sabi dito sa first card mo is, pero by the way group 3, no, ang mga zodiac sign na malakas dito is water sign, okay? Water sign ang pinakamalakas dito na sign, which is Cancer, meron pa pinapakita specific is Sagittarius and Capricorn. So kayo na bahala, no, kung mag-isip kung maybe zodiac sign mo yan or maybe zodiac sign ng person mo tinatanong. So nakita ko dito yung taong tong sa galing sa past mo is naguguluhan siya ngayon, no, till now. And iniisip din talaga niya, no, maybe iniisip ka niya kahit sa malayo. And maybe nakita ko sa card is talagang may third party naganap, no. Maybe yung pinaka reason kung bakit kayo nag-separate itong taong to because the third party, no, or talagang nasaktan ka din, no, talaga because nagkaroon ng third party na hindi mo rin naasahan yung taong ito is magloloko sa'yo, no. Group 3, nakita ko rin talaga na siguro maybe ikaw ang nagtatanong or yung person mo, okay? Ikaw yung nagtatanong kung mahal ka pa ba ng person na to, okay? And nakita ko naman kasi naalala ka pa nito and siguro meron pa, pero I think kailangan mo na rin bitawan yung ganong or mag-look forward ka na group 3 kasi nakita ko nasaktan ka rin kasi ng sobra. So, maybe ikaw ang maybe ikaw na yung nakapag-heal ngayon, tapos siya hindi pa, or nanggugulo to sa'yo, group 3, okay? Nagpapapansin sa'yo tong taong to. Kasi mahal ka pa niya, pero maybe ikaw, mahal ka pa niya pero ikaw hindi na, okay, hindi mo na siya mahal, or maybe mahal mo pa siya pero siya hindi ka na niya mahal, or kasi vice versa, okay, group 3, pwedeng vice versa yung cards natin or yung energy natin, no, maybe energy mo, maybe energy to ng person mo, okay. And cups kasi talagang it's more on emotion din talaga. Sa first card pinakita yung emotion, which is yung pinaka nangyari, okay, na maybe niloko ka nitong taong to, nagsinungaling tong taong to, and also pinapakita rin dito na mag-focus ka sa mga taong tumulong sa'yo, group 3, no? Mag-focus ka na lang dun sa mga taong tumulong sa'yo kaysa sa taong ito. Okay? And pinapakita dito is 2 of Pentacles, which is nababalance mo naman no? Nababalance mo naman yung life mo ngayon, okay? Kumbaga talagang hindi lang din talaga, maybe nagre-reminisce ka lang din sa taong to, no? Naalala mo lang siya, no? Kung siguro yung iba pumunta sa inyo, nakita tong video na to, like pinindot mo lang siya, tapos na-curious ka lang kung mahal ka pa ba ng person mo till now, no? And I think talagang na-end rin talaga yung cycle, no? So, parang maybe both of you is nakapag-look forward na, and nakita ko lang dito, naaalala nyo lang yung, minsan talaga, gano'n naman talaga, no? Minsan hindi rin natin makakalimutan yung mga good moments na ginawa natin sa mga ex natin, no? Kahit sino naman, naaalala pa rin naman. Or minsan naaalala nyo siya sa isang bagay, okay? Yung taong yun is naalala nyo isang bagay, no? And pinapakita rin dito talagang, nung kayo pa nitong taong to, toxic din, no? Pinapakita toxic lang din talaga kayo, no? No, from the past, no? Nakita rin dito, more on argumentative o pagtatalo rin naman talaga. And Ace of Wands, take action your ideas, no? Maybe talaga nung nagkaroon kayo ng separation nitong taong to, nagkaroon ng parang nagkaroon ng transformation both of you, no? Na kung saan makita nyo talaga na sobrang dami ng pinagbago, no? Sobrang daming, nung nakaalis kayo sa toxic relationship na yon, nagsimula talaga kayong umusbong, no? Nagsimula kayong mag-growth, no? Nagkaroon na developmental growth, no? When it comes sa maybe siguro sa katawan, no? Nagkaroon din maybe sa mind, okay? Physically or mentally, nagkaroon talaga ng pagbabago between of you, okay? Nagkaroon talaga.
or both of you talaga nagkaroon ng new beginnings. Okay, maybe yung iba sa inyo may jowa na ngayon, no? Siguro, yung iba, group 3, may jowa na kayo ngayon, then nakita nyo lang itong video na to, tapos nagkaroon ka na curious kung mahal ka pa ba, nagkaroon ka ng curiosity na kung mahal ka pa ba ng taon to. Pero nakita ko dito is talagang nasa panibagong cycle ka na, which is may jowa ka na, no? And nakita ko rin dito is mahal ka naman din talaga totally ng taong kasama mo ngayon. Okay, mahal ka ng taong kasama mo ngayon, no? Kasi nakita ko dito is ginagawang inspiration din yung taong kasama mo ngayon, no? And also, meron na kayong pinagsamahan din ng panibago mo. Nakita ko yun, no? Ang ganda ng samahan nyo ngayon. Group 3. Okay? Next is that there is always another way to do something. 10 of Wands, no? Dito talaga nakikita kong dumaan ka rin naman talaga sa mga problema, no? Pero nalagpasan mo naman siya, group 3. So maganda nga lang is nalagpasan mo to, no? Or nagkaroon ka ng itong taong to na nasaktan ka, talagang dumaan ka din talaga sa hirap, no, bago ka mag-look forward. Pero kasi nakita ko talaga group 3, naka-move on ka na, no? Naka-move on ka na from the past, no? Fully healed ka na sa taon to. And kung tinatanong mo tong taong to, maybe baka siya lang yung may gusto sa'yo, pero ikaw, the rest wala na, okay? Naka-look forward ka na. Because sakit din naman talaga naranasan mo, group 3, no? Kasi ikaw ba naman involved sa third party o niloko ka nitong taong to, no? Talagang mapapagod ka, no? And also, Queen of Pentacles, focus on your home. Ayan, no? Maybe may panibago ka na talaga. Kung tatanong mo, may panibago ka ng kinakasama ngayon. And maybe may anak na kayo nitong taong to. Or nasa isang bahay na kayo, live-in partner mo na itong tinatanong mo, no? Live-in partner na, no? Sinasabi dito talagang nakakita ka. Alam mo to, kung itong taon to talagang naging sakit ng ulo mo, nagkaroon ka ng new beginnings with others. I mean, ito yung yung energy ng past mo and ito yung energy ng present mo, no? Sa present mo kasi dito mo talaga ay opposite nilang dalawa. Kung ito nagiging sakit mo ng ulo, yung past mo, masakit sa ulo or laging mo tong pinoproblema tong past mo. Pero sa present, hindi ka nakakaranas ng ganun, no? Talagang feeling mo dito sa present talagang nasa maayos kang kalagayan. Fix yung mind mo, parang feeling mo healthy ka. Kaya sabi ko madaming pinagbagong yung developmental growth or mentally, physically. Sobrang ang laki ng difference between sa past, no? Laki ng difference sa present mo, no? Talaga ngayon nasa healthy relationship ka, no? Or sa new beginning mo, very healthy relationship nyo, no? Sa ngayon, sa tao or live-in partner mo, no? Ang healthy ng inyong samahan, no? Na kung saan, kung dito nagkaroon ng dishonesty or third party or talagang niloko ka nito ng taong to ng past mo, sa present talagang truthful yung taong nakilala mo, no? Na kung saan talagang hindi ka nag-overthink sa taong to kasi alam mo ay assurance ba, no, sa taong to. And maganda na kasi yung takbo ng buhay mo ngayon, group 3, kasi naka-move on ka na and also may new beginning new partners ka na, no? And talagang minamahal ka din talaga ng new partner na to, no? Yung partner mo, group 3. And last card is Knight of Cups, no? Talaga na-express mo din yung sarili mo sa taong to, no? Kung ito kasi emotion mo yan, no? Yung hawak-hawak, it is your emotions and nakakapag-release ka ng maayos sa new relationship mo, no? Kumbaga, you express your emotions in a detailed way, no? Halimbawa, kung sa ex mo, sa past mo, hindi mo na-express yung sarili mo, na-oppress ka, no? Parang ganun, parang wala kang karapatan na i-invalidate yung feelings mo sa past mo, no? Yung past person mo, laging i-invalidate yung feelings mo. Ngayon naman, sa panibagong mong relasyon or sa karelasyon mo ngayon, you are free to express your emotions talaga. So, masaya ka talaga sa panibagong mong partner and talagang, ayun, no, express your creativity with compassionate emotion. Na-express mo talaga, no? And yung nakita ko dito, yung person mo talaga is very romantic person, no? Talagang mahal ka rin talaga, no? Maybe, yung partner mo ngayon talaga, maano siya sa word affirmation, no? Lagi kanyang compliments, no? Parang lagi ka na kina-compliments, ang ganda-ganda mo, ang sexy mo, parang gano'n. Lagi kanyang pinupuri, no? Ng panibago mong karelasyon ngayon, no? So, and sabi ng past mo, no? Maybe yung taong nasa past mo, hindi ka niya makalimutan, no? Or naghihinayang din talaga siya sa'yo, no? And sabi dito is, I can stop thinking about you. Hindi ka makalimutan nitong person na to, no? Kasi nga, alam mo, niloko ka niya, tapos maybe nagkaroon ng third party, no? Nakikita ko rin kasi talaga. And, instead of celebration, no? Talaga to, naging siya, hindi, parang basta, naging, nag-cause pa siya ng problema, no? Talaga, na hindi mo rin naman kasi alam, ay, ganun pala, okay. Parang naipit ka talaga, no? So,
etong taong to umaasa pa sa'yo, okay? Yung taong to is umaasa pa sa'yo, group 3, no? So kung ako tatanungin mo, mag-focus ka na lang dyan sa panibagong chapter mo, okay? Huwag mo na tong i-entertain, no? So sinasabi rin naman talaga ni universe na gano'n naman din talaga. Huwag mo nang i-entertain tong taong to, okay? Kasi ang sabi niya, I will wait for a sign from you. So hinihintay ka lang din talaga nito, naghahanap lang to ng sign kung mahal ka, kung mahal mo pa ba siya o hindi na tong past mo, ha? So I remember every detail of that day. So maybe talagang mahal ka rin ng siguro na-realize din talaga niya na nagkaroon ng, dahil nga wala ka namang ginawang mali, no? Or maybe niloko ka din talaga ng taon to, wala ka namang ginawang mali sa kanya, kaya ang sinasabi niya dito is umaasa pa tong taong to sa'yo, no? So thank you, group 3, sana nakuha mo yung message mo for today, no? And thank you for watching. And ngayon nakita ko lang, mahal ka pa ba ng person mo from the past? And yes, okay, mahal ka pa naman niya, pero talagang sinasabi lang din sa akin na huwag mo na tong i-entertain. I think, wag mo na tong i-entertain kasi nasa new chapter ka na eh, nasa new beginning ka na, and masaya ka na doon, no? Okay? So, umaasa pa yung taong to, no? Yung taong from the past, umaasa pa sa'yo. Pero I think ikaw, wala ka na talaga, nakalook forward ka na sa kanya, and may new partner ka na eh, no? Maybe live-in na nga kayo, maybe, no? So, ayun, group 3, thank you, bye-bye!